Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakaraang halaka natin ay naisaayos na ang mga libing ng mga Muslim at mga hindi mananampalataya ay itinapon na sa balon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at napagpartiyan na ang karapatan patungkol sa mga samsam sa digmaan at of course sa pag-uwi nilang ito ay dala nila ang mga parte naman ng mga hindi nakasama sa digmaan ng Badar but they are considered nakasama sapagkat mayroon dahilan sila ay exemption. So alhamdulillah, dakuhan natin yung mga prison of war sa araw na ito, yung mga bilanggo, mga samsam nila sa digmaan bilang mga bilanggo ng mga kamusliman. At sa puntong ito, wala pang revelasyon patungkol sa batas ng mga war of prison. So wala pang batas dito, hindi katulad ng mga samsam sa buti, meron na. Pag-aayuno, sala, meron na. Dito sa prison of war, wala pang batas o binabagsak na revelasyon ang Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang dapat gawin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So naghintay siya ng mga ilang araw, ngunit walang dumarating na revelasyon at dito ay sumangguni ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kamusliman kung ano ang kanilang opinyon na dapat gawin sa mga bilanggo sa digmaan. So pinuntaan niya itong si Abu Bakar radiyallahu an. Sabi niya, Abu Bakar, ano sa palagay mong gagawin natin sa mga bihag na ito? Sabi niya. So si Abu Bakar, alam natin ito ay mayroong malambot na puso tulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi iba ang mga Quraysh na ito sa kanila. Kaya sabi niya, usugo ng Allah, kung ako ang tatanungin mo, sabi niya patungkol sa mga prison of war, bakit hindi na lang natin sila patubos? Sabi niya, patubos natin sila ayon sa kanilang mga kakayahan. Meaning, yung pinakamayaman sa kanila, 4,000 dirhams, malaking pera yon. At yung maliit, mga hirap, ayon sa kanilang kakayahan. Kung wala naman, Rasulullah, kung gusto mo, palayain natin sila, sabi niya, nang wala nang kapalit na iba, dahil wala naman talaga sila. At sila'y inaasahan ng kanilang mga pamilya, halimbawa, para magpatuloy na pakainin, buhayin ang kanilang pamilya. By the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung tatanungin mo ako sugo ng Allah, sabi niya, ito'y sa aking opinion. Sabi niya, ipatubos natin at pagkatapos na matubos nila, ay may posibilidad na sila ay maaaring yumakap sa pananampalatayang Islam. Pero nakalimutan ni Abu Bakar radiyallahu anhu na pwede rin silang lumaban ulit sa kanila. Pero dahil sa malambutang puso, yun ang umiral sa puso ni Abu Bakar radiyallahu anhu. So in this situation, pinuntaan niya naman itong si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. At alam naman natin si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, kung mga Muslim nga napagdududaan niya o yung mga gawain nila parang mga gawain hipokrito ay inihiling niya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na patayin ng mga ito. Ito pa kayang mga hindi Muslim na ito? Tulad halimbawa si Abu Hudayfa nung nakaraan, di ba? Nung sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong patayin ang aking mga huwag niyong patayin ng Banu Hashim. Alala si Abbas, uncle niya, sabi niya, di ba, Abu Hudayfa nasabi ni Abu Hudayfa, bakit ang aking pamilya hinayaang mamatay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi niya, samantalang Banu Hashim ay ayaw niya itong papatay, sabi niya. Pero narinig ito ni Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinumbong kay Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Sabi ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, sugo ng Allah. Sabi niya, kung gusto mo, patayin ko yan, sabi niya. At pinuntaan niya ito. Ngunit nagpaliwanag si Abu Hudayfa at hindi pinahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito'y patayan. Kung mga hipokrito nga, alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hipokrito ay hindi niya ito'y pinapapatay. No? Pero si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ganito siya kaigpit si Hatib ibn Balta'a. Nung mayroong nagpalimos ng babae, humingi ng tulong sa Muslim sa Madina. At pagkatapos dahil ang mga pamilya ni Balta'a walang kamag-anak doon sa Makkah, dahil lulusubin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagpadala siya ng sulat si Hatib ibn Balta'a. Ngunit ito ay iniribil ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya nagpadala ng sulat sa babae. At ito'y nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at nalaman ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu
Sabi niya, Rasulullah, ito'y gawaing hipokrito. Kung nanaisin mo, paintulot mo, patayin ko rin to. So, meaning, kung si Umar ibn Khattab, radiyallahu an, kung ito ang mga Muslim na nakakagawa ng parang tulad ng paglabas sa Islam o gawaing hipokrito, inihiling niya patayin ito eh. Kaya sabi niya, Rasulullah, kung akong tatanungin mo sa mga bihag na yan, sabi niya, kung akong tatanungin mo, sabi niya, hindi nararapat pakawalan ng mga yan at ipatubos. Sabi niya, nararapat sa mga yan, patayin lahat yan, sabi niya. Yun ang gusto na ni Umar ibn Khattab, radiyallahu an, no? Ang patayin sila at sinabi pa ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, kung namatay na yan, hindi na makakaganti yan. Kung patutubos mo yan, Rasulullah, may chance na lumaban ulit sa atin ng mga yan at baka sa paglaban nila ulit sa paintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ating ginawa na pinalaya sila at pinatubos at tayo naman ang mga matay, sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu an, dahil sa pagpapatubos natin sa kanila. So, kung akong tatanungin mo, Rasulullah, hindi ko bibigyan chance sa ipatubos yan. Papatayin ko lahat yan, sabi niya. So yung kay Umar ibn Khattab radiyallahu an. Ganon din si Abdullah ibn Rawaha radiyallahu an. Sabi niya, Rasulullah, kung si Umar ibn Khattab radiyallahu an, gusto niya pagpapatayin ako, hindi lang ganon. Sabi niya, gusto ko ipag-agis lahat yan sa mataas na lugar, mataas na bangin, itapon lahat yan. Mas matindi sa kanya, no? Papatayin din sa kanya, papatayin din. But majority, gusto nila itong patayin ang mga Quraysh na ito. Siguro, marahil, yung naramdaman nila sa pagpapahirap sa mga kamusliman doon sa Makkah, mga pinagpapatay na mga Muslim, mga pinagkukulong na mga Muslim, mga kinuwang ari-arian, pati ang Prophet sallallahu alaihi wasallam gustong patayin. Siguro sa ganung sitwasyon ay hindi nila maiwasan talagang sabihin sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, dapat kitilin ng mga buhay, mga taong yan dahil yung mga taong yan ay walang halaga, ang mga taong yan ay galit sa kasakiman at kasamaan, dapat patayin yan. Majority gusto nilang patayin ang mga ito, ang mga Quraysh na ito. Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, nung malaman niyang ito'y patutubos niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ni Abu Bakar, nalaman niya ni Abu Bakar na opinion niya na patubos niya ang mga labi sa digmaan o mga bihag sa digmaan, na pag-isip ni Sa'ad ibn Mu'adh na ito ay baka piliing opinion ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at eksakto naman ipinatawag din siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na dati ring namumuno sa Madina to. At pumunta siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu an, sabi niya, ano sa palagay mo sa mga bihag nating to? Ya Rasulullah, sabi niya, kung ako tatanungin mo, hindi ako masaya na ipatubos mo yan. Hindi ako masaya na patubos mo yan, sabi niya. Ako'y magiging maligaya lang kung ipapapatay mo lahat yan. So talagang majority gusto nilang mamatay ang mga ito. Siguro yung mga answer naman, napipili nila sa kanilang sarili, alanos best na itong Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pilit na tinataboy doon sa Makkah at pinahirapan nila, hindi naman iba sa kanila. Siguro napipili nila, sinaktan nilang malabis ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, talagang hindi nila gustong patawarin ang mga Quraysh na ito ay paransom, gusto nila ito ay ipapatay talaga. So majority gusto nila itong patayin. But wala kasing revelasyon na dumarating eh. Hindi rin alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung saan siya papanig. So naghintay pa rin siya ng revelasyon, baka magbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala about this. Sinubukan siya dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Titignan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung gaano siya magtitiis na maghintay ng revelasyon. So dito, hindi nakapagtiis ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maghintay ng revelasyon bago siya humusga o humatol o pumili ng hatol dito. Hindi siya nakapaghintay. Kaya maya-maya ipaliliwanag natin na sabihan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ganitong ginawa niya na hindi siya nakapaghintay, no? Maya natin paksain ito. So, nang makapagpili na siya, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, napagpasyahan niya na piliin niya kay Abu Bakar radiyallahu anhu. Yun na ang ikinatatakot ng mga sahaba, na piliin niya ang opinion ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Kasi bakit? Magkaugali ito eh. Kaya alam nila na maaring kay Abu Bakar ang piliin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil magkaugali ang dalawang ito. Kung ano ang ugali ni Abu Bakar radiyallahu anhu, ganun din ang ugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya malaking tsansa talaga na pipiliin niya ang kay Abu Bakar radiyallahu anhu. So sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar, ya Abu Bakar, sabi niya, ang kahalintulad mo ay si Ibrahim, meaning mababa ang loob nila. At ganun din si Isa. Sabi niya, sila ang katulad mo sa mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam in chapter 14 verse 36, sabi niya, na sinabi ni Ibrahim alaihi salam sa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi innahunna adlalna katiran, Rabbi innahunna adlalna katiran minan nas,
Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sabi niya, O Allah, marami sa sangkatauhan ang mga iniligaw nila ang mga tao. Ngayon, ang sino mang sumunod sa akin, O Panginoong Allah, sila ay sa akin, meaning sila ay tagasunod natin. Ngunit kung sila ay sumuway sa akin, hindi sumunod, ikaw ang mapagpatawad, ang mahabagin. So, hindi niya dinuwang parusahan sila, patayin sila, hindi. Ikaw ang mapagpatawad, ikaw ang mahabagin. Meaning, gusto mong patawarin, nasa sa iyon. Gusto mong parusahan, nasa sa iyon. Ano sabi ni Ibrahim alayhisalam. Kaya sabi niya, kay Abu Bakar, kaugali mo si Ibrahim alayhisalam, mababa ang loob. Ganon din si Isa alayhisalam, sabi niya, kaugali mo rin siya dahil mababa rin ang loob ni Isa alayhisalam na nabanggit ito sa chapter 5, verse 118, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala about Isa, in tu'addibuhum, sabi ni Isa ito, in tu'addibuhum pa innahum ibaduka, wa in tagfir lahum pa innaka antal azizul hakim. Kita mo, ganon din sinabi niya almost kay Ibrahim alayhisalam. So sabi niya, kung sila ay yung paparusaan, sabi na siya ay mga alipin mo, Panginoong Allah. Pa innahum ibaduka. Alipin mo sila kung paparusaan mo sila. Wa in tagfir lahum, kung patatawarin mo sila, pa innaka antal azizul hakim. O ikaw ang makapangyarihan, ang pinakamaalam. Sabi niya, nasa sa iyong Panginoon, kung patatawarin mo sila o paparusaan mo sila. Ibig sabihin, ganun din. So ito namang si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, at katulad niya na opinion ay pagpapatayin, tinawag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, Umar at mga ibang sahaba radiyallahu anhum, sabi niya, ang kahalintulad na nakikita kong kaugali ninyo ay si Nuah. Nuah. Sabi niya, nung sinabi ni Nuah in chapter 71 verse 26, na sinabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Kala Nuhu, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Diba? Ang sabi ni Prophet Nuh alayhi salam, O aking Panginoon, huwag kang magtitira o mag-iiwan sa kalupaan ng mga hindi mananampalataya, na isa mang maninirahan sa kalupaan. Meaning, patayin mo silang lahat, Ya Allah. Yun ang gusto niya. So, ganun din sila Umar pagpapatayin. Ganun si Nuh alayhi salam, huwag kang magtitira na isang hindi mananampalataya sa kalupaan, Ya Allah. Meaning, patayin mo sila, ubusin mo sila. At dinilig yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng hindi mananampalataya, hindi sumakay sa arko, niwalay salam. At ito'y pinaglulunod lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibin na kanyang asawa at ang kanyang anak. Dahil duwa yun, ni Nuh alayhi salam. So sabi ng Prophet sallallahu alayhi salam, yan ang nakikita kong kahalintulad ninyo, sabi niya, si Nuh alayhi salam. Sabi niya sa mga agree na papapatayin ang mga Quraysh. But in the other day, ito na, nakalipas ang mga ilang araw, nakita nilang umiiyak na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasama niya si Abu Bakar. Ito yung tinutukoy ko na bagsakan sila ng ayan na pagsabihan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So umiiyak sila, sinabi ng mga tao, Ya Umar, radiyallahu an, umiiyak yung sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at si Abu Bakar, radiyallahu an. So medyo si Umar bin Khattab, medyo nagpanik siya dito. Nagpanik siya, bakit umiiyak ang Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ano ba problema? Anong malaking problema? Hindi nila alam. So in this situation, inilam nila ito. Ngayon pala, napagsabihan sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 8, verse 67 up to 68, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nireveal to. Na choice niya na kay Abu Bakar, na paparansam sila, patubos sila, according sa kanilang kakayahan. Yung wala, palayain na lang. Nang walang pagpapatubos, patawarin na lang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, maka na linabiyin ang yakunu lahu asra hatta yusjina fil ardi yuriduna arada dunya wallahu yuridul akhirata wallahu ghafurun hakim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi katampatan sa isang propeta na siya ay magkaroon ng bihag ng digmaan at pawalan nito dahil lamang sa pantubos. Hindi nararapat, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggat siya ay hindi makagawa ng malaking pagpatay. Gusto lang Allah subhanahu wa ta'ala, papatay lahat yun. Pero choice niya, paparansam, patawarin yung walang ransom. Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hanggat siya ay hindi nakakagawa ng malaking pagpatay sa lipon ng mga kaaway sa kalupaan, kayo ay naghahangad. Ito na. Naiyak na dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, naghahangad ka ng makamundong bagay. Naghahangad kayo ng makamundong bagay. Ransom! Naghahangad kayong makabundong bagay. Sa tapat si Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, ay naghahangad sa kabilang buhay para sa inyo.
Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang makapangyarihan, ang pinakamaawain. Doon sila naiyak, napagsabihan sila, parang lumilitaw, hindi tama ang kanilang opinion, pero tama naman, napagsabihan lang, tatama rin ito, ang kanilang ijtihada. Kaya lamang hindi pa dapat ngayon. Mamaya pakita natin tama rin ang ijtihada nila, but not now. Dahil magiging batas din ito. So, ang iniyak dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar, naging makamundong buhay ang galaw ninyo. Naghihingi kayo ng ransom. Babagamat, meaning, ang sabi ng subhanahu wa ta'ala, ang kabilang buhay ay git na mainam. Gusto yung dunya, mantalang ako, gusto ko para sa inyo, kabilang buhay. So, labis na nagsisi ang dalawa, labis na nanangis ang dalawa, bagamat hindi naman mali ang ijtihad nila. Nakagawa lang sila dito ng minor mistake na kung saan hindi pa dapat ngayon ipairal ang pagpaparansom, pero maaga nila itong ginawa. But ang ijtihada ay tanggap din, malalaman din natin yan, insyaAllah. So in this situation, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala also in chapter 8:68, yung katuloy niya. Ito yun, sinasabi ko. Laula kitabun minallahi sabaka lamassakum fiha akhadtum adabun adim. Kung hindi lang, o kung ito ay alalaong baga, ang pagpapalaya ng mga bihags mula sa digmaan na nagiging prison ito, ay hindi lamang napagpasyaan ni Allah, meaning itinakda niya na ito, mangyayari batas ito, kundi lamang napagpasyaan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay matinding kaparusaan sana ang darating sa inyo. Allahu Akbar, kaya naiyak lalo yung dalawa buti napagpasyaan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, meaning nakakadar na ito, nakatakda na ito, na i-rebuild din ang ransom, pero hindi pa dapat ngayon. So in this situation, ang Allah subhanahu wa ta'ala accepted ang ijtihada nila, ba't hindi ngayon? Ba't magiging batas ito, nakatakda na ito? Bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi muna iparansam dapat ang mga samsam na mga digmaan na ito, mga prison of war? Dahil unang-una, kung bakit ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala iparansam muna ito, mahina pa ang Muslim. Kukunti lang. Kasi kapag ikaw ay nagpapalaya at mahina lang kayo, ay babalikan lamang kayo. Konti lang kayo babalikan lang kayo, di pa kayo mapuwersa. So ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila'y balikan. Mahina pa, wala pang pwersa, kukunti pang Muslim. Samantalang ito, marami ito, pwede silang balikan. Pinalaya mo, babalik na naman, magiging kaaway at makikipagpatayan na naman. Pero possibility mamamatay kayo. That's why hindi pa time yan. Konti kayo, mahina kayo. Magpapalaya ka. Kaya alas mantala, hindi pa nare-reveal dito I-reveal niya to pag malakas na sana ang mga Muslim. Pag malakas na, kahit magpalaya, magparansom, bakit? Hindi na babalik yan. Marami ng Muslim at matatapang at sila ay mga bihasa at sila ay mapersa. Ano pang gagawin? Ba't babalik pa yan? Kaya pag pinalaya, pinaransom, hindi na babalik yan. Bakit? Takot na lang mamatay. Ang dami-dami ng Muslim. Kaya hindi pa dapat ngayon ang pagpapalaya. Papatayin mo na yan para walang babalik. Kunti pa kayo. Pag marami na kayo, sige, magparansam kayo. Wala nang babalik sa mga dahil napakakapal na ng mga Muslim, napakatapang, napakasigasig at kinatatakutan. Wala nang babalik. Kaya paransam ka ng paransam, walang problema. So in this situation, ayaw muna ng Allah subhanahu wa ta'ala sana ang magparansam. Pero ito ay magiging batas, tama ang ijtihad nila, but hindi dapat ngayon. Sa panahon na ito, sa mga prison of war na ito na dapat sila ay pagpapatayin. Meaning, majority sa mga sahaba, tumaba ang kanilang opinion. Tumama ang opinion nila na dapat sila ay patayin, bagamat hindi nila alam ang kaibuturan ng dahilan kung bakit dapat sila patayin, hindi katulad lang Allah subhanahu wa ta'ala, pero tumama ang kanilang opinion na sila ay pagpapatayin. So in this situation, hindi agad inireveal ng Allah subhanahu wa ta'ala yung patungkol sa mga ransom para sana hindi siya nag-minor mistake sa kanyang opinion o si Abu Bakar radiyallahu an. Pero hindi kasalanan to minor mistake lang kasi tanggap naman yung ijtihada nila Hindi pa nga lang ngayon. Minor mistake sa mga opinion. Pero kahit minor mistake, kailanman hindi inulit ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo kung bakit hindi ni-reveal ng Allah subhanahu wa ta'ala agad ito, Allah knows best, para turuan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na matuto siyang maghintay sa revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano man katagal, huwag siyang gagawa ng pasariling opinion o desisyon, lalo na ito'y sakop ng pananampalatayang Islam. Maghintay siya. Kaya noon, pagkatapos nito, natuto na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi niya inulit ito. Kahit na gaano katagal ang revelasyon, maghihintay siya at hindi niya pangungunaan ang Allah subhanahu wa ta'ala. At naalala natin ito,
Isa sa pinakamatagal na inintay niyang revelasyon at nahirapan siya ng gusto kay Aisha radiyallahu anha. Nung si Aisha radiyallahu anha ay pinagbintangan ano bang tawag kapag may asawa ka na? Hapid, no? Nakihapid. Pinagbintangan na siya'y nakihapid. Si Aisha radiyallahu anha, masakit sa kanya ito, hindi niya tinatabihan. Itong si Aisha, hindi niya kinakausap, umiiyak si Aisha, ilang linggo umiiyak. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kahit na maraming nag-testify, maging ang mga Muslim, maging ang mga ipokrito, sila ay nakumbinsing nakihapid siya. Pero dahil sa kulang ang mga witness, hindi basta umusga ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naghintay siya kay Allah subhanahu wa ta'ala ang revelasyon kung anong dapat gawin kay Aisha. Totoo ba ito? Kapag totoo, kailangan siyang kitilan ng buhay. Stoned to death kung nalaisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, nung matagal na, halos buwan na ang nakararaan, naghintay siya. Hindi niya na pinangunaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naghintay siya, natutulad siya. Dumating ang revelasyon na hindi totoo. Ang ibinibintang kay Aisha radiyallahu anha, natuwa, naging masaya ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinuntahan niya si Aisha, kinausap niya. Alhamdulillah, sinabi niya sa mga tao, walang katotohanan ang ibinibintang kay Aisha radiyallahu anha. So meaning natuto siya rito. Tinuruan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit hindi agad inireveal ang mga batas sa ransom para matutong maghintay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga revelasyon. Huwag siyang mainip. Maghintay siya, huwag niyang pangunaan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, mayroong benefits ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Also, itong sinasabi natin in chapter 47 verse 4 na ito'y tinakda yung pagpaparansom, ito'y magiging batas din. Itinadala na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi pa dapat ngayon. Inireveal din to ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 47 verse 4 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa imma man na ba'du wa imma pida or pidao. Sabi niya, okay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gayon paman, ang nakaraan na ito, naririto na ang sandali na ang pagpapalaya. Kung gusto mo na palayain ng walang tubos, o patubos mo sila. Yan na. Okay? Gayon paman, nakaraan na ito, naririto na ang sandali ng pagpapalaya. Kung gusto mo magpalaya, meaning, magpalaya kang walang tubos. Kung gusto mong magpatubos, ipatubos mo sila. That's why, tama rin ang kanilang ijtihada, hindi nga lang doon sa unang Panginoon dahil mahina pa sila. So in this situation, halal naman ang ginawa nila. Datapot nga lang, hindi pa time para magpa-ransom sila. Kaya minor mistake lang, hindi ito kasalanan ang nagawa nila. Pero nakita nyo naman ang kanilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? Nanangis sila ng gusto na parang nakagawa talaga sila ng maraking krimen. Ha? Yung mga panahon natin ngayon, no? Nakakalungkot isipin, yung malalaki at matitinding kasalanan, mga pahisya, talagang ginaan-gaan na natin sa panahon natin ngayon. Samantalang ang mga saba noon, maliliit na kasalanan, takot na takot sila. Itinuturing nila yung maliliit na kasalanan na malaking pagkawasak, minor sin. Samantalang sa panahon natin, no, nakakalungkot isipin, major sin. Talaga namang ginawang talagang parang natural na kasalanan na maliliit na lamang na kasalanan. No? Subhanallah. So napakaganda rin itong mga gabay sa atin na makita natin ang kanilang kasinsiridad. Kapag sila ay nagkamali, sila ay parang nakagawa ng napakalaking mistake, nasising-sisi sila. At higit sa lahat ay kahit minor mistake, minor sin, never na inuulit yan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Now, about the prison of war, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pakitunguan nyo sila ng mabuti. Allahu Akbar. Gusto pagpapatayin ngayon utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pakitunguan nyo sila ng mabuti ng mayroong kabaitan. Pakainin sila ng masasarap na pagkain at mga prutas at mga inumin. Nangigit sa inyo. Allahu Akbar. Naririnig nila dyan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ha? Okay, naririnig nila. Okay. Then, respect them. Respetuhin nyo sila na hindi lalampas sa inyo. Meaning, baka lumampas ang pagrespeto niya, mapunta sa pagsamba. Respect them, natural respect. Respetuhin nyo sila nang hindi lalampas sa inyo. Kayong mga kamuslian o lalong hindi lalampas sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagrespeto. Bigay ang kanilang kailangan. Huwag kayong manghamak,
huwag kayong magsalita ng masakit at masama sa kanila, ipakita ninyo ang aral mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lawak bar, ang ganda ng utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naririnig to kasi itong mga prison of war ito, yung iba nasa bahay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung iba karamihan nasa loob ng masjid Naririnig dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kaya alam nyo, marami talaga nag-embrace dito Ang mga ibang nag-embrace dito, before na matubos, nag-embrace na. Yung iba, magpapatubos muna sa mga ito, uwi ng Makkah, tapos babalik ng Madina, mag-embrace, magpapatubos muna siya. Dahil sa napakaganda ng nakita nilang aral ng Islam at mabait na pakikitungo ng mga Muslim din. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil napagpasyaan at patutubos, naipasya na ito, hindi na kailangan baliin, na nasabihan na sila sa subhanahu wa ta'ala, ngunit tanggap na itong ginawa nila, tama naman ito, kaya lang, hindi pa dapat ngayon, pero nasabi na ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila'y patubos, yung mga mayroon, ayon sa kanilang kakayaan, 4,000 dirham, malaki yun. Malaki yung 4,000 dirham. Yung mga wala, o mahirap, kahit according sa kanilang kakayaan, wala, palayain na lang. Yung iba nga, sabi nilang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kayo marunong ba kayo magturo? Wala kayong maibibigay na pan-ransom? Wala. Sabi niya, wala kaming pan-ransom. Alam niyo naman ang buhay namin doon. Kami lang inaasahan ng pamilya namin. Anong bibigay namin ransom? Okay, marunong kayo magbasa, di ba? Sabi niya, ituruan niyo mga Muslim dito na hindi marunong magbasa. Yun ang sa inyong ransom. Bago kayo makauwi, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung talagang mga nangangailangan sa pamilya nila, talagang kailangan siya, pauwiin talaga siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Mamamatay naman yung pamilya niya doon kung wala makakain. Ganun kabait, ganun kahabagin din ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So in this situation, nakita natin ang pagkuha ng mga bihag, no? Kung ikukumpara natin sa panahon natin, gagawin mong prison, hindi pwede yung hindi nakikipag-away. Hindi mo pwedeng gawin prison yun, tapos patutubos mo. Hindi pwede yun. Ang kakailangan mo lamang na kunin para ikaw ay magpatubos, yung mga kumakalaban lamang. Sa pananampalatayang Islam, hindi yung makikita mo ang isang foreigner na mayaman, kailangan natin ng pera, ito'y pandunya talaga to, patubos natin siya. At kapag hindi tulubos, patayin natin siya. Abay, walang lalong dalil ganon. Na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag di natubos, papatayin niya. Hindi. Walang dalil na ganon. Kapag talagang wala, sabi niya, pawalayain natin. Magturo sila para makabasa ang mga hindi marunong magbasang Muslim. Kaya walang dalil na kapag walang ransom, papatayin mo. Kaya meron naman tayong mga kapatid, no, napakabait nila, na kahit hindi na ransom, no? Pag pinalaya sila, hindi naman sila saktan Baga sa mga media lang yung mga nagsasabi, kaya hindi totoo yung Muslim, kinuha niya na hindi kumakalaban, pagkatapos pag hindi ini-ransom, papatayin. Wala kayong makikitang ganun. Sila lang nagsasabi nun. As marami ang nagtetestify na kapag pinalaya dahil hindi na ransom, sasabihin nila, napakabait ng mga Muslim, napakasarap ng kinakain namin, habang sila'y kumakain na kung ano lang, samantalang kami, itinrato nila kami na parang kami ang mga mupin, sila ang mga lipin. Yun ang totoo na tinetestify talaga nila. Pero yung mga proof na pinagpapapatay, wala silang pinapakitang ganun. Kung meron man, yun ay mga kumakalaban sa mga mananampalatayang Islam. Ito'y kaaway, maaaring ito'y kaaway. Kaya sabihin, foreigner na naglalakad, maaaring mayroong kasalanan yan o sumusuporta yan sa mga kaaway ng mga Muslim. Kaya nila ito gagawin, no? Kaya isipin natin palagi, hindi gagawin ng isang Muslim ang labag sa patakaran ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito. Ito ay guide ng mga mujahidin. Okay? In this situation, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu alaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Pakitunguhan ninyo ng mabuti, mabait, yung mga hindi kumakalaban sa inyo. Makatarungan, mabait, yung hindi kumakalaban sa inyong relihiyon. At hindi kayo pinalalaya. Kung siya yung makitong may kabaitan, makatarungan, innallaha yuhibbul muqsitin. Mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong makatarungan. Innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid din. Inuutos lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayo ay maging mabagsik, huwag pakitungon, mabuti, yung mga kumakaaway sa inyong relihiyon. At yung mga nagpapalaya sa inyo, at wadaharu ala ikrajukum, yung mga tumutulong na palayain kayo sa inyong lugar, tulad ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba, pinalaya sila sa Makkah. So, yung mga ganun, pwede nyo silang kalabanin, pwede nyo silang hindi pakitunguan ng hindi makabaitan o katarungan. Meaning yung katarungan na katulad ng halimbawa ganito na hindi nyo papaspap, hindi nyo lalabanan, hindi nyo hamak, hindi nyo sasaktan. Sila ay pwede nyo pagpapatayin, meaning sila ay pwede nyo paransam, meaning dahil sila ay kumakalaban
sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kung hindi sila kumakalaban, bakit mo gagawin biyag? Bakit mo gagawin itong prison of war then para ransom mo? Hindi totoo yun, hindi gagawin ng Muslim yun. Bakit? Kasi marami na akong natanong sa mga kahit na hindi Muslim na sila'y nagtetestify na sa Mindanao, kapag ikaw ay hindi kaaway, lalo na kung Muslim ka, walang gagalaw sa iyo. Yun ay pinatutukanan nila na walang makikialam, iba na Christian sila, walang makikialam, napakabait nila. Yaong mga kumakalaban sa kanila, ang kanilang kinakalaban. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Sinisiraan lang ang mga Muslim pagdating sa mga ganitong bagay na hindi tama, hindi makatarungan ng mga ibinabalita nila. So this is the pattern. Ang pattern kapag ito ay hindi kumakalaban sa Islam, makitungong mabuti at makatarungan. At mahal yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pag kumakalaban sila, dito nga, mga tatay pa nilang kumakalaban, pinagpapapatay pa nila Diba? Mga anak nila, Abu Bakar, gusto niya patay ng anak niya dahil kumakalaban sila. So meaning, kahit hindi niyo pakitungo ng makatarungan yan dahil kilay kumakalaban sa Islam, okay gawin nyo. Kahit anak niyo, patayin nyo. Tatay mo, patayin mo. Pero sila ay hindi nakikipag-away, nakikitungo ng mabuti. Tulad ng baryong ito, maraming nakikitungong mabuti. Sila ay pakikitunguan mo ng may kabaitan, may katarungan. Sila ay pakikitunguan mo ng ganyan. Ipakikita mong aral ng Islam until finally sila ay pumasok sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So in this situation, this is the pattern sa mga taong Muslim na kailangan. Sumusunod sila sa pattern patungkol sa pagkuha ng mga bilanggo ng digmahan. Remember bilanggo sa digmaan. Meaning nakipagdigmaan o nakikipaglaban sa mga ka-Muslim. Alhamdulillah. So in this situation, naalala ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Mut'im ibn Banadi, no? Si Mut'im ibn Banadi kasi napakaraming tinulong nito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya binabastos sa pamamagitan ng dila, sa pamamagitan ng kamay, hindi niya sinasaktan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat siya ay musyrik kasama ng mga Quraysh. Siya'y tumutulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Alam natin nung siya'y binoykot, no? Tambak ang pinadadala niyang kamelyo, mga prutas kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi alam ng mga Quraysh, siyang nagpapadala ng gabi. Pag madilim na ng mga pagkain nila Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambak, mga kamelyo, mga prutas, mga datiles, at pagkatapos nung gustong pumasok ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, di ba, doon sa Makkah, ayaw tulungan makapasok para makapagdaw sa mga Hajj. Siya, kinausap niya si Mut'im ibn Adi, nagutos siya ng tao para kausapin si Mut'im ibn Adi. Di ba pumayag siya? Pinasalubong ba sa kanyang mga anak? Salubungin niyo si Muhammad, tapos dalhin niyo sa Kaaba dahil alam ko pagpasok sa Makkah, nagtatawap yan. O ginwardyan ng mga anak, giwardyan niyo. Kapag may nakipaglaban, labanan niyo. Dumating din si Mut'im Adi doon. Binabantayan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siya rin ang nagpaputol sa boycott, naputulin niya bagamat ayaw nila Abu Jahal. Maraming tinulong ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, inahangaan to ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinupuri niya in natural praise. Meaning, kahit na ito hindi Muslim, kung sila ay ganito kabuti, katuwid, tumutulong sa Islam, tumutulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim, pwede mo silang hangaan o purihin na natural praise. Abu Talib, showin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hinahangaan at pinupurihin niya yan. Si Abu Talib, but in natural. Dahil talagang tinulungan niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, magamat hindi siya Muslim, musyrik siya, pero nakahanda siyang makipaglaban sa mga Quraysh kapag pinigilan nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, pero hindi Muslim to. Kaya hinahangaan din siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ganon din si Mut'im ibn Adi. Sabi niya, kung buhay lang si Mut'im ibn Adi at pagkatapos sabihin niya sa akin na palayahin ko lahat to, hindi man siya matatapos magsalita, palalayahin ko lahat ito, sabi niya. Allahu Akbar. Ganon din siyang tumanaw ng utang na loob ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, kaya lang patay na si Mut'im ibn Adi before the Battle of Badr, no? Kaya kung buhay siya, sabi niya, at umiling siya na palayahin ko to, on the spot. Palalayain ko lahat ito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Now, dumako tayo sa halimbawa na pinalaya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Usa Amir ibn Abdullah. Siya lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya. Ito sinasabi ko. Walang pera to. Walang pera to. Kasi sa Makkah, wala kang pera, meron kang pera, kapag digmaan, bawat bahay dapat may sasamang isang lalaki. Di pwedeng wala. Tulad ni Abu Lahab, di siya sumama, di ba? Pero yung may utang sa kanya, yun ang kanyang pinasama at wala nang utang yun. Kailangan ganun, may sasama para sa iyo. So, there's a possibility, ito ay sumama dahil kailangan sumama ang bawat may takanan ng isang lalaki. Either anak mo, tatay mo, o pwedeng dalawa kay tatlo kung gusto ninyo.
In this situation, wala itong pera. Alam ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Amir ibn Abdullah. So sabi niya, o sugunang Allah, ako'y alam niyo na walang salapi, walang kayamanan. At alam mong, hindi ko alam kung sino mas mahirap sa ating dalawa. Sabi niya, at alam mong ako lang ang inaasahan ng aking pamilya. Sabi niya, kay Muhammad, sabi niya, sugunang Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. O sabi niya, kung maaari sana, sabi niya, ako lang inaasahan ng pamilya ko, pakawalan mo na lang ako, sabi niya. At hindi na ako kakalaban sa iyo, kailan pa man. So, umagri ang Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito ay pauwi na. Alam siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala talagang pantutubos to. Walang pantutubos, at inaasahan siya ng pamilya niya. Kaya umagri, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pauwi na lang siya lang, walang ransom. Kita mo? But, ang masakit, in Battle of Uhud, nabuyo siya muli ng mga Quraysh. So meaning nakipaglaban siya muli, sinira niya ang kanyang pangako na hindi siya kakalaban, kumalaban siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Battle of Uhud again. Pero nahuli siya. Nagawa na naman siyang prison of war. Itong si Abu Usa Amir ibn Abdullah. And then muli, nakikiusap siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na ipawin na lang siya at hindi nakakalaban at siya lang naasahan, hindi na ito pinahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinapatay niya siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung hindi niya ipapapatay ito, maaaring ulitin niya ito at magpaulit-ulit. Subhanallah. That's why pinapatay na siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam upang hindi siya pamarisan ng mga Quraysh o ibang hindi mananampalataya na kapag nakipag-usap ay dapat huwag mong babaliin ang iyong pangako dahil pag binaliw mo, pangalawang pagkakataon na hindi ka patatawarin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at alam mo nang mangyayari sa iyo na ikaw ay papatayin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mayaman na na-prison, but nag-embrace din ito later. Kapatid ni Musab ibn Umair, radiyallahu an, si Abu Aziz ibn Umair, mayaman to. Kaya nung itinatali siya ng mga Muslim, sabi niya, tali niyo mabuti yan. Sabi ni Musab ibn Umair, radiyallahu an, si Abu Aziz, kapatid niya, tali niyo mabuti yan. Sabi niya, huwag niyo pakawalan, maraming pera yan. Mayaman naman talaga eh. Sila Musab ibn Umair, di ba, napakayaman yan. Nung bata yan, naikwento ko na, di ba, kumuno-puno siya kalas, pagtitipon siya ng tao, inaangan siya ng tao, mayaman kasi, mapersa, may kapangyarihan ang pamilya niya. Sabi ni Musab ibn Umair radiyallahu an sa kapatid niya, sinabi niya sa mga Muslim, huwag niyo pakawalan yan, itali niyo mabuti yan, maraming pera yan, patubos niyo ng marami yan. Sabi niya, and then lumapit itong si Abu Aziz sa kanya, sabi niya, ganito ka ba makitungo sa iyong kapatid? Sabi niya, oo, ganyan ako makitungo, sabi niya, sa mga taong kumakalaban kay Allah. Nakita niyo? Kasi kumakalaban eh. So, meaning kahit hindi mo pakitungo ng makatarungan to dahil kumakalaban, utos yan. Sabi niya, oo, ganyan ako makitungo sa'yo dahil kumakalaban ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. At hindi kita tunay na kapatid. Meaning sa dugo kapatid kita. Pero hindi kita tunay na kapatid. Ang tunay kong mga kapatid ay yung mga Muslim na ito. Ayan another proof. Ang tunay na magkakapatid ay magkakapatid sa pananampalataya. Mas mataas ito kaysa sa dugo. Magkakapatid kayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mataas kung magkapatid kayo sa dugo, magkapatid pa kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So in this situation, nag-embrace din ito. Later, bakit siya nag-embrace? Ipinaliwanag niya noon kung bakit siya nag-embrace. Sabi niya, kung bakit yumakap itong si Abu Aziz ibn Umair. Lalo ka hindi ayakap, sabi niya, sa Islam. Ang ganda, nakakahanga yung kanilang pananampalataya. Kapag pinakain ako, sabi niya, yung kinakain ko, sabi niya, karne, mita, datiles, mga bread. Tapos sila kinakain lang nila tuyong datiles, tubig. At kapag binibigyan ko sila, hindi man kinukuha. Agad nilang sinasabi na, ito'y utos ng sugo ng Allah, na kayo ay pakitungan naming mabuti, maging makatarungan kami sa inyo, kaya sa inyo yan. Ito sabi na, okay na sa amin. Ito, kaya sa inyo na kainin nyo na yan, pakabusog kayo. So sabi niya, paano hindi mag-i-embrace? Anong reliyon na makikita mong ganun? Sabi niya, anong reliyon na makikita mong ganun na ikaw ay kakain ng mas masarap na masarap, pagkatapos sila ay kakain ng hindi masarap? Ay tingin ko nga sa kanila, parang ako ang boss nila, alipin ko lang sila. Sabi niya, kapag kami isinakay o kaya may pupuntan, sasakay kami, kaming nakasakay, sila naglalakad. Sabi niya, ganun sila makitrato sa kanilang mga prison of war. Sobrang bait. Ganun din ang mga kapatid natin. Yun ang totoo, napakabait din nilang makitungo sa mga prison of war. Dahil ito yung pattern, magmumujahidin ka tapos baligtad ang pattern mo, hindi nila gagawin yon. That's why,
kinokopya nila ang pattern ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam para maging katanggap-tanggap ang kanilang ginagalawan patungkol sa fisabilillah. Alhamdulillah. So nag-embrace to dahil sa napakagandang nakita niya sa aral ng Islam. Abul As radiyallahu an nag-embrace din ito. Asawa ni Zainab na anak ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noon panahon na yon, wala pang bawal ang pag-aasawa ng Muslim na babae sa mga kahit na sinong musyrik, unbeliever, etc. Wala pang batas, walang pagbabawal. Maliban na mapunta sa Madina ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, darating na dito ang batas na pagbabawal sa mga babae na makapag-asawa ng hindi mananampalatayang Muslim. Kahit na ano pang reliyon siya, kahit na siya mga aglul kitab pa, Nasara or Yahud, hindi pwede ang babae, except ang lalaki, pwede siyang aglul kitab. Pero babae, never. So kasama si Abul As, radiyallahu an, nag-embrace nito, later inshallah, sa mga naging bihag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam in prison of war. At dito ay tinubos siya ni Zainab. Sa Makkah, sa Zainab, pinadala niya yung pantubos, pera at necklace. Kulang ang pera, marahil, kaya pati necklace. Itong necklace, nung makita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naluha siya. Naluha siya. Bakit? Regalo yun ni Khadijah radiyallahu anha, nasawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kay Zainab nung sila ay ikasal. Regalo yun, kasal na sila. Rinigalo niya. Kaya naalala ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung necklace na yun galing sa kanyang asawa. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang gusto niya ay pakawalan na lang siya labas. Pero hindi naman magiging makatarungan kung yun ang gagawin niya na hindi niya, samsam yun isang guni sa mga tao. Sabi niya, ito ang necklace ng aking anak. Okay? At ito ay alam ko, regalo ng aking asawa, si Khadijah radiyallahu anha sa kanya nung siya'y kasal. Sabi niya, mga tao, ito yung necklace sa inyo na. Ransom pakawalan nyo na siya labas. O baka naman gusto nyong iregalo sa akin. O baka naman gusto nyong iregalo sa akin yung necklace, tapos pakawalan nyo na lang siya labas. Siyempre, mga sahaba yan. Tatanggihan ba nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi niya talaga gustong mangyari yung gano'n na pang-ransom yung necklace. Pero talagang binigay yung karapatan lang. Kung gusto lang ito yung necklace, palalayan nyo na yan. Pero nakiusap siya, kung gusto nyo na, regalo nyo sa akin. So sabi ng mga sahaba, regalo namin sa Rasulullah. Okay, kung gano'n, sabi niya, alabas, sumuwi ka na, dali mo nitong necklace. Okay, but, sabi niya ngayon, dahil sa pinagbabawal na maging asawa ng anak ko, ikaw, hindi ka Muslim, gusto kong padala mo dito ang aking anak na si Zainab. Radiyallahu anha. Sabi niya, Rasulullah, Muhammad, sabi niya, hindi pa siya Muslim. Muhammad, sabi niya, alam mo ko kung gaano kabait. Alam ko mabait ka, sabi niya. At alam ko mapagkakatiwalaan kita, kaya ginawa ko yan. Totoo naman, sabi niya, mapagkakatiwalaan mo ko. Darating sa iyo ang anak mo, sabi niya. Ipadadala ko sa iyo ang anak mo. Hindi tumisira to, alam nila ito, mabait na tao to si Abul As, asawa ni Zainab radiyallahu anha. Hindi naman magugustuhan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kundi napakabait nito. Napakabait talaga ito at mapagkakatiwalaan. Kaya buong pusong tinanggap ni Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pangakong ipadadala niya si Zainab radiyallahu anha at nagpadala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng dalawang sahaba at mag-stay sa labas ng Makkah, wag aalis kahit gabi, kahit anong oras hanggat hindi dinadala si Zainab. Maghihintay sila doon sa labas ng Makkah. So in this situation, pagdating doon ni Abul As radiyallahu anhu, sinabi niya kay Zainab na hindi na tinanggap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang iyong ransom na pinadala sa akin, ito yung necklace, yung mga konting pera, nandito, ngunit pinapupunta ka na doon ng iyong ama sapagkat ikaw ay pinagbabawal na makisama sa akin, mayroon na raw kayong batas na hindi ka pwede mag-asawa ng hindi Muslim na lalaki. So dahil dito ay kailangan pumunta doon ni Zainab dahil yung batas, may tatakutin sila. Bagamat masakit man, asawa niya ito, matagal na silang sasama, kailangan gawin yun ni Zainab das mas mahal nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ay batas na kailangan niyang sumunod. So in this situation, si Abul As, hindi niya inatid sa labas ng Makkah. Hindi siya. Dahil hindi niya matanggap o makita na ang kanyang asawa ay mahiwalay. Hindi niya makakayanan. Kaya naman, ito ay ipinadala niya na lamang sa kanyang kapatid para sa si Kinana. Siya ang nagdala kapatid ni Abul As para dalhin ito sa labas ng Makkah, iatid sa mga sahaba. But ang mali ni Kinana, inalis niya itong si Zainab na maliwanag. That's why nakarating sa mga Quraysh na ang dalawang ito ay palabas ng Makkah para iatid si Zainab, para bigay sa sahaba at dalhin doon sa Madina. So, nalaman nila ito. Pumunta sila, ang mga Quraysh, pinaikutan sila habang nakasakay itong si Zainab sa kamelyo. At nasa ibaba naman si Kinana, ginugwardya niya itong kamelyo na hindi sasaktan si Zainab at lumapit pa dito si Hinte, asawa ni Abu Sufyan, radiyallahu anhu, nag-embrace ng mga to. Na kung saan pinipigilan niyang umalis si Zainab, pero kailangan niyang umalis. So in this situation, itong si Abbar,
Ibnul Aswad, na kung saan ay kasin din nila ito dahil ito ay Ibnul Muttalib din Meaning, distant cousin ito ni Zainab radiyallahu anha. Sinundot niya yung puwitan ng kamelyo. Sa panahong ito, buntis si Zainab. So in this situation, dahil ito ay, iba kasing report, kabayo daw ang sinasakyan niya. Pag kabayo ito, mas malakas ang maligtad nito kaysa sa kamelyo. Kaya sabi nila, mas malakas ang report nila kabayo dahil ito na ang ikinamatay ni Zainab Kaya kamelyo lang to, hindi naman talaga titilampot ng mataas si Zainab, tumilampot daw na napakataas, bumagsak siya sa ibaba. Meaning kabayo yan. Sabi nila, sinasakyan, majority, kabayo. So in this situation, sabihin natin, kabayo, kamelyo, o kabayo, okay. Nung sundutin niya, tumayo yung kabayo. In this situation, tumilampot si Zainab sa taas at bumagsak siya sa lupa, nagdugo siya, nakunan siya. In this situation, umarap si Kinana na kapatid ni Abul As na siya ang lalaban. Sabi niya, alam niyo ko at kilala niyo ko. Pagdating sa labanan ay biyasa ako. Sabi niya, sige, lumapit kayo rito. Sabi niya na makita niyo hinahanap niyo. Kung mapapatay niyo ako, sabi niya, makakapatay ako sa inyo. So in this situation, dumating naman si Abu Sufyan. Radiyallahu anhu, nag-embrace din ito later. Sabi niya, anong nangyari? Sabi niya, ito kasi pinatid ng kanyang ama sa Madina, pinatid ng aking kapatid para patid sa mga Muslim, yatid doon sa Madina, itong si Zainab. O bakit ano lang yan? Sinundot naman ito yung kabayo, natilampot siya, nagdugo, nakunan siya. Ay, medyo alam naman si Abu Sufyan, galit din sa mga Muslim. O sabi niya, umuwi na kayo. Walang mangyayari, hindi alis tong mga to, sabi niya. O umuwi na yung mga Quraysh. Hindi alis tong dalawang to, sabi niya. And then pag alis ng mga Quraysh, sabi ni Abu Sufyan, sabi niya, napakatang mo kinana. Bakit? Bakit mo inalis na maaliwanag ang panahon? Bakit hindi mo inalis mamayang gabi? Sabi niya, umuwi na kayo doon. Mamayang gabi mo siya alisin. Hindi naman namin kailangan yung anak ni Muhammad dito. Allahu Akbar. So, ginawa ni Kinana, inumuwi muna kay Abbas, then paggabi, inatid na sa labas ng Makkah, ibinigay sa mga sahaba at dinala na ito sa Madina. Alhamdulillah, but later ito ay nag-embrace si Abul As at hindi na ikinasal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning, kapag kasi ang mga tao, alimbawa Kristiyano, ikasal na, kapag nag-embrace ng Islam, sunnah ang ikasal sila sa Islam. Pero hindi na obligado. Dahil napakarami, tulad dito, Abdul As, na mag-embrace siya, nagsama lang sila sa Madina ng kanyang asawa dahil kasal na sila. Hindi na sila kinasal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. At maraming nag-embrace na mag-aasawa na hindi kinakasal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, hindi na obligado ang mga nagkasal na kahit anong relihiyon, nagkasal sila, may ritual kasal, at pagkatapos ay mag-embrace, hindi na kailangan ikasal yan. But sunnah, rekomenda na sila ay ikasal sa pananampalatayang Islam at magkakaroon sila ng higit na gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So in this situation, namatay din si Zainab nung sila magsama na sa Madina ni Abul As, radiyallahu an, mga ilang buwan na lamang, hindi na ito nagtagal, namatay dahil sa patuloy na pagdurugo ni Zainab. Sa pagkakunan niya ay tuloy ang pagdurugo until finally ay binawian siya ng buhay dahil sa pangyayaring yon by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, namatay si Zainab at Muslim na si Abul As. Nakasama pa niya ito sa Madina, ang kanyang asawa, no? At hindi rin nagtagal, gaya na sabi ko, ito ay namatay si Zainab dahil sa pagkahulog niya sa kabayo. Mataas ang kanyang pagkatapon daw sa taas bago bumagsak yan sa baba. Okay? Alhamdulillah. Suwaili bin Amir. Alam niyo, ito sinasabi ko, nakatira sa bahay ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang gandang trato, no? Kay Suwaili bin Amir. Nakatira sa bahay ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama din sa bahay na ito, asawa niyang si Sauda. Nung makita ito ni Sauda, sabi niya, sabi niya, Suwail, ba't naririto ka? Ito, dumiral dito yung jahiliya kay Sauda, radiyallahu anha. Sabi niya, di ba pinuno ka? Dapat sabi niya, pinuno ka, dapat nakipagpatayan ka sa mga Muslim, hindi ka dapat naririto. Ba't narito ka? Sabi niya, naging duwag ka, hindi ka lumaban, nandito ka. Dapat pinuno ka, dapat nakipagpatayan, dapat patay ka na. O kaya ikaw ay may nangapatay. Sabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sauda. Sabi niya, ang ibig mo sabihin, iuutos mo, dapat nakipaglaban to kay Allah at sa kanyang sugo. Ay, pasensya na po kayo, sugo na lang, nabigla po ako na wala ako sa ayos sa taong to na makita ko, sabi niya. Pikon na pikon kasi si Sauda sa mga taong ito, sa kanilang mga ginawang pang-aapi kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, in this situation,
Hindi na siya kumibo si Sauda dahil sinabihan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinakitunguhan siyang mabuti din itong si Suhaila ibn Amir. Napakabati, nag-embrace din ito. Nag-embrace din ito at bumawi ito, nagdaawa rin ito sa Makkah. Alam nyo, ginagawa ito na sa Makkah na, mga Muslim na nandun na, palagi sinasabi ni Suhaila ibn Amir, o mga Muslim, panghawakan niyong maigpit ang inyong relihiyon. Huwag niyong hayaan na mamatay kayo. Huwag niyong hayaan na madatnang kayong kamatay na hindi Muslim. Panghawakan niyo ang totoong relihiyon. Palagi niya sinasabi yan. At nakikisama talaga ito sa mga bakbakan, sa mga jihad. Itong si Suhail ibn Amir. Alhamdulillah. So bumawi din siya. Okay. So actually si Umar radiyallahu anhu makuha ito sa Suhail. Galing din si Umar dito eh. Sabi niya, pagtatanggalin natin ngipin niya sa harap, Rasulullah, sabi niya, Allahu Akbar. So, parang masasakit palagi ang gusto niya, no? Tanggalin natin lahat yung mga ngipin niya sa harap para hindi na makapagsalita yung taong yan, sabi niya. Kasi masasakit yung sinabi din kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah noon. Kaya gusto ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pagtatanggalin yung mga ngipin sa harap para hindi na makapagsalita. Meaning kahit nagsasalita, hindi ka na naiintindihan dahil wala kang ngipin sa harap eh. Hindi ka masyadong maiintindihan. So sabi ni Umar, tanggalin natin Rasulullah, sabi niya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wag. Pakitungon natin sila lang may kabutihan, makatarungan. Malay natin someday, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, yumakap sila sa Islam. O ito, yumakap nga mga ito. Sa Islam ha, alhamdulillah. Actually, ito'y tinubos pa si Suhail. Hindi pa nag-embrace to. Nung tubusin si Suhail, mayaman to eh. Nagkulang ang pera ng dala ng tao na galing sa Makkah. Alam yung ginawa ni Suhail, sabi niya, gusto mo, sabi niya, Muhammad, akong uuwi, kukuha ko ng kakulangan para ibigay sa inyo ang kakulangan na kailangan mo. Itali mo na muna itong taong ito. Siya na muna ang itali mo, sabi niya. Dahil mapupersa, ginagalang, yung taong nakatali ngayon. So, para bang siya ano bang tawag doon? Parang, anong tawag doon pagka gano'n? Yan, kapalit nga, anong tawag may tawag doon eh. Oh, parang guarantee siya. Pag hindi ako bumalik sa inyo na yan, patay nyo, gusto nyo. Parang ganun, ang dating nung nagdala pera eh. Sabi niya, hintayin nyo ako, akong kukuha, pabalik ako, bibigay ko yung kakulangan. Sabi ni Suhail, alhamdulillah, binigyan niya naman ito, no? Ganun sila katapat eh. Ganun naman sila mga katapat, marunong naman silang kausap eh. No? Alhamdulillah. So, ito rin ay nag-embrace sa Islam, ha? Remember, nag-embrace sa Islam, nangangaral din sa Islam, at siya rin ay nakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dako tayo kay Abbas. Si Abbas ay lihim na Muslim. Lihim siyang Muslim. Pero bakit nagkaganito? Nakalaban siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam in Battle of Badar. Si Abbas, tiyuhin ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mayaman, 4,000 dirham ang kanyang iniling ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kanya, 4,000 dirham. Bago umalis ito, nagbaon sila ng pera ng asawa niya. Asawa niya, nakaraan, nakalaban ni Abu Lahab. Embrace na yun, umipadal. Okay, Muslim na yun. Pagkatapos si Khadija radhiyallahu anha, yun na nag-Muslim, asawa ni Abbas. Okay, kaya lihim ito Muslim eh. Hindi nila alam. Kaya naging lookout ito sa Makkah eh. Walang nakakaalam na ito'y naging Muslim. Nag-Muslim din ito. Okay? So ganito siya nag-Muslim. Talagang actual na, pero yung lihim, walang nakakaalam maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ninireveal na niya lang ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dito, banggitin natin. So si Abbas yung ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, 4,000 dirham ang hiling ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para matubos siya. At ito ay ibinigay naman, dadalhin sa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, babayaran si Prophet sallallahu alaihi wasallam para makaalis si Abbas radiyallahu anhu, mag-embrace din ito, no? Okay, now, nang siya ay bago tubusin, sabi niya, alam mo ba Rasulullah? Ayan na, Rasulullah, sabi niya. Ako ay lihim ng Muslim. Ako ay Muslim na, lihim. Kung bakit lang ako nasama dito ay dahil necessity. Hindi nila ako alam na Muslim at bawat bahanan, tahanan dapat may sasama, hindi nila alam na Muslim ako. Kaya napersa akong sumama. O sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi ako makakatol ng panloob, maatol ako ng panlabas. Kaya inaatulang kita sa panlabas, lumabang ka sa amin, kaya mag-ransom ka. Ngayon, kung ikaw ay Muslim, gaya na sinasabi mo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam yan. Kung ikaw ay talagang Muslim at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala at nag-ransom ka, bibiyayaan ka ng higit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat Muslim ka, nag-ransom ka pa, tatanggap ka ng malaking biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then, niribilan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niribilan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala si Abbas patungkol sa nangyaring ito. In chapter 8, verse 70. Ito ang revelasyon. Ya ayuhan nabiyyu,
kulli man fi aydikum minal asra in ya'lamillah fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma akhadha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. O propeta, sabihin mo, sabi niya Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa mga bihag na yaan, Abbas, sabi niya Muslim siya, nasa pag-iingat ng inyong mga kamay, mga samsam, patungkol sa mga pantubos na nakuha nyo sa kanila, na kung saan ay nababatid ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang mabuti sa inyong puso. Alam niya kung Muslim ka, ikaw Abbas, alam niya, nababatid yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ikaw ay tinubos, nagtubos ka, nag-ransom ka. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaloob si Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakaloob ako sa iyo ng mga bagay na higit na mabuti kaysa sa nakuha sa iyo ng sugo. Yun ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam Kung Muslim ka, Abbas, sa loob mo, hindi ko alam yan, hindi ako matol niyan, palabas lang ko. Ang Allah subhanahu wa ta'ala matol. Kung Muslim ka, alam yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibiyayaan ka lalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun, nireveal siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano man ang nakuha sa iyo ni Muhammad, ano man nakuha sa iyo ng sugo, at ikaw ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ng kabutihan mo sa puso mo, ikaw lang ba Muslim, bibiyayaan kita ng labis o ng labis-labis, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At hindi lang yon, patatawarin ko pa ang iyong kasalanan sapagkat siya subhanahu wa ta'ala ay laging nagpapatawad ang makabagin. Alam niyo ba nung mag-embrace na talaga dito to? Automatic 20 alipin ang tinanggap niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. 20 alipin. Tapos mga 20 alipin, bihasa sa kalakal. Ayun, bihasa sa kalakal to. Negosyo niya kalakal. Nagkalakal yun, yumaman lalo si Abbas. Kaya sabi na Abbas radhiyallahu anhu, kung alam ko lang, sabi niya, na kung ako'y bibigyan ng subhanahu na alam niyang Muslim na ako sa panloob, kung alam ko lang, sabi niya, sana dinagdagan ko pa yung pantubos na binigay ko sa kanya, o dinagdagan ko pa yung maraming gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam para marami ang binigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabutihan, sabi niya. Ngayon, paano siya nag-embrace? Ito ganito. Yung panlabas na talaga, sinagsyahada talaga. Sabi niya, O Abbas, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubusin mo itong dalawang kamag-anak mong ito. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Rasulullah, tinatawag niya na sugo no? Okay, si Aqib at Naufal ibn Harith. Sabi niya, sugo na nga, wala na akong pera, binigay ko na lahat sa iyo O Abbas, mayroon kayong ibanaon na perang ng mag-asawa bago ka umalis. Nagulat si Abbas. Paano niya alam yun? Sabi niya, nasa Maka yun. Nagbaon kayo ng pera ni Umupadal, meaning sinabi ko kanina, ng pera bago ka umalis. At sinabi mo kay Umupadal, yung asawa mo, na kapag namatay ka, ito ang parte ng anak mo, ito ang parte ng anak mo, ito ang parte ng anak mo. Pinangalanan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin mo ngayon, wala kang pera. Ano sabi ni Abbas? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. O sugo ng Allah. Walang nakakaalam yan, malibang kaming mag-asawa, sabi niya. Kung hindi ka talaga propeta, hindi mo malalaman yan. Pero dahilan sa propeta ka, mayroong kang tatanggaping revelasyon mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako ay sumasaksi na walang dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagbalik pa ito sa Maka Ito yung naging espiya. Walang nakakaalam ng Muslim si Abbas. Kaya kapag ang Makkah, Quraysh, may plano, nakakarating sa Madina, alam ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala silang kaalaman kay Abbas na siya ay Muslim na Alhamdulillah. Yan ang mga plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why nung mag-embrace na dito, binigyan siya ng samantalang malaking biyaya. Sabi niya, sana dinagdagan ko pa yung mga biyaya binigay ko kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, kay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, para na sa gano'n, hindi lang 20 slave, hindi lang dumami yung kayamanan ko, siguro marami pang bibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinupad ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung ano man natanggap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa iyo, mga pantubos sa samsam, at alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan ng puso mo, ikaw ay Muslim, bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala higit na mainam at patatawarin kita. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amir ibn Abi Sufyan, anak ni Abu Sufyan. Older brother ito ni Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nung ipatubos na ang mga tao sa Makkah, nakarating na, patutubusin na yung mga anak nito ni Abu Sufyan. Ano? Tutubusin ko si Amir, yung anak ko, pagkatapos pagpapatay ng mga Muslim, pagkatapos ng pera naman ang kailangan niya, sa kanila lang si Amir hanggang gusto nila. Sabi ni Abu Sufyan sa kanya, hindi ko tutubusin yung anak ko. Sabi ni Abu Sufyan, ba't tutubusin ko yun? Bakit sinabi ni Abu Sufyan yun? Radiyallahu anhu, nag-Muslim din to.
dahil alam niya ang ugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ligtas ang anak niya kay Abu Sufyan, mas ligtas siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niya eh, kaya bakit niya pa kailangan kunin eh, mas ligtas siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang anak. Kaya sabi niya, hanggat gusto niya si Amir, sa kanya si Amir. Hindi niya sinabi yan para hindi tubusin. Alam niya kasi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya sasaktan ng mga ito at pakikitunguhan niya lang may kabaitan. Kaya walang kakaba-kaba si Abu Sufyan, kilala niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya never niyang tutubusin. Niya lamang, ang nangyari dito ay mayroong isang matandang nag-embrace sa Madina at nagsagawa siya ng umrah at ito ay nagsagawa ng Hajj. At kinuha ni Abu Sufyan sa loob mismo ng ritual ng pilgrimage. Bawal yun Pero yung mga tao doon walang, parang bulag na walang ginawang masama si Abu Sufyan. Bakit yung ginawa ni Abu Sufyan kay Ibn Nu'man? Para ipagpalit, trade sa kanyang anak ni Abu Sufyan. Walang gasto si Abu Sufyan Kaya nung makuha niya ito, nakarating kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, may pinapalit niya sa anak niya. Pinagpalit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Walang gasto si Abu Sufyan. So nakuha niya ang kanyang anak. Okay? Alhamdulillah. So now, isa sa mga sahabi yun, Umayr ibn Wahhab. Okay? Nagsyada to. Ito yung last natin. Umayr ibn Wahhab, nakaupo sila ni Safwan sa Hatim. Magandang story to. Doon sa Kaaba, yung Hatim, yung nakaganyan na pader sa ilalim, nakasinta. Ako po sila, nakasandal sila. Sabi ni Umayr ibn Wahhab, meron din siyang bihag doon kapatid niya. Hindi ko alam kung kapatid niya o anak niya. Nandun kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya sa Puan, alam mo kung wala lang akong utang, pupunta ako Madina, papatayin ko si Muhammad, sabi niya. Ito namang si Safwan, gustong-gusto niya yun, na mapatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil maraming namatay sa mga Quraysh. Sabi niya, Umayr, sabi niya, ang mga utang mo, sabi niya, kung gagawin mo yan, lahat babayaran ko. Kahit gaano karami. Mapatay ka man o hindi mamatay, mapatay mo siya, mapatay ka, wala kang utang. At pati yung mga maiiwan mong pamilya, ituturing kong tunay kong pamilya. Gawin mo ang gusto mo. Akong bahala sa lahat ng gusto, kailangan mo. Pati espada, binigay ni Safwan sa kanya yung sarili niyang espada. Ito yung dalin mo, yung espada ko. Pinigyan ng sasakyan, then pumunta ito sa Madina para patayin niya. Prophet sallallahu alaihi wasallam, binigyan pa lason ang espadang yun para patayin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, ang utang niya, wala na. Bahala na si Safwan. Pamilya niya, kung di na babalik siya, siyang magpapatuloy na bubuhayin ang pamilya niya. In this situation, ay nagpunta na ito sa Madina, na papatayin niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang masakit, nakakuha siya ni Umar. Nadampot siya ni Umar radiyallahu an, hindi niya natupad ang kanyang misyon na patayin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil bakit? Pagkakuha ni Umar, kinuha ang espada. Kahit traitor rin niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, anong pansasaksak niya? Wala. Suntok siguro, pwede. Papatayin siya doon. Kaya wala na siyang magawa nung kunin siya ni Umar radiyallahu an. At dinala siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi niya rito, Umayr, sabi niya, ano ang sadya mo kung bakit ka narito sa Madina? Sabi niya, anak. Nandito ako para tubusin ko yung anak ko. Yung totoo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung totoo. Ito'y totoo, sabi niya, narito ako para tubusin ko ang anak ko. Umayr, sabi niya, yan ang kaibahan ng ating reliyon at inyong reliyon Ang pagsisinungaling sa inyo ay parang tila baga parang walang kakwenta-kwentang bagay na magsinungaling ka, parang magaan na bagay lang sa aming reliyon ay napakalaking bagay ang magsinungaling. Alam mo, Umayr, sabi niya, ang totoo kung bakit ka narito, para patayin mo ko. Gulat si Umayr. Siyempre, inisip niya, baka papatayin siya, nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam Naririto ka para patayin mo ko. At ang espadang dala mo ay hindi sa'yo, yan ay kay Safwan. So, ininervis na ito. Ninervis na, nalaman na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero siyempre, tatanggi ito. Ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakaupo ka, Umayr, at si Safwan sa Hatim, at sinabi mo sa kanya na may utang ka,
na kung wala kang utang, papatayin mo ko sa Madina, pupunta ka. At sinabi ni Safwan, siyang bahala sa utang mo, wala ka ng utang, mamatay mabuhay ka man makabalik, o hindi man, wala kang utang, at ang pamilya mo kanyang aarugain, pagpapatuloy niyang bubuhayin, at pumunta ka rito para patayin mo ako. Hindi ba, Umayr? Sabi niya, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, paano mo nalaman yun, Rasulullah? Kung hindi ka propeta, hindi mo malalaman yan. Ikaw ay propeta na tumatanggap ng mensahe kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ako'y sumasaksi o sugo ng Allah. Ikaw ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at sasambahin ko na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, sabi niyang Prophet sallallahu alaihi wasallam, turuan niyo magsala at magwudu, turuan niyo ito. And then nakiusap ito mga ilang araw o sugo ng Allah. Napakarami kong ginawang kamalian sa iyo, lalo na ang huling ito. Kung gusto mo para makabawi ako, sugo ng Allah, ayaan mo akong makabalik sa Makkah. At ako'y makapagpahayag doon, kahit hindi sila mag-Muslim, at least nahamak ko ang kanilang relihiyon. At yun ay sapat na sa akin para makabayad ako o sugo ng Allah kung luluobin ng Allah. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sige, magbalik ka, mangaral ka. Tama yun. Kung hindi man sila mag-embrace, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala magbubukas ng puso nila, at least napatunayan mong mali ang kanilang relihiyon. At pagdating doon, nabalitan ito ni Safwan. Malayo pa to, sabi niya, habang buhay kitang hindi kakausapin, Umayr. Alhamdulillah, habang buhay kitang hindi kakausapin, Umayr, sabi niya sa ginawa mo. So bigong-bigo si Safwan sa nangyari. Nag-embrace itong kanyang kasamaan sa Madina at bumalik na mangangaral pa doon sa Makkah. Ang masakit, mangangaral pa siya doon sa Makkah. So alhamdulillah, inshallah, pagpapatuloy natin sa susunod ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah